During break from the auditions, may usapan muna ang judges tungkol sa isang sensitibong issue na hinaharap ng mga kabataan, ang bullying. Nakikilala na ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa mundo kung saan yung bullying ay naging talagang issue. Rampant. Do you have any experiences with bullying? Oh, big time. I was the only different-looking kid in school. Ako yung nagiging trip ng karamihan. It really bothered me initially as a kid, but at the same time, I grew to just, mas lumaban na. It's not just the bullying in school, but it's also societal bullying. Growing up in for lack of better term, poor environment. That whole feeling of growing up, feeling like people are stepping on you because you're low. Yeah. That made me more resilient. Ako nabully din ako. Nung araw kasi, hindi ka naman na-diagnose. Like, I had dyslexia. So, automatic ang tawag sa'yo, Bobo. I was an outcast. It also didn't help that I was poor and ugly. Yung bullying na yon, ginamit ko para maging fuel, to achieve what I wanted. Ikwento mo na muna yung... Hindi, siya yung bully. Mukha nga. Parang nakaisip ako ng diskarte na gagawin. Yung nangbubuli sa akin, close ko kasi yung crush niya. Para matigil siyang ibuli ako, sinabi ko doon sa lalaki, crush ka ni ganito. O, naging sila. Dahil sa akin. Ikaw, Tito Gar. High school ako, may isang tao sa school. Pag nakita ako, lagi siyang lumalapit sa akin na parang uupakan ako. At hindi ko alam kung bakit. At natakot ako na papasok ako ngayon, nandun siya. Ayoko naman ikwento sa iba kasi baka sabihin ng iba na, ay, duwag ka. Nag-graduate na siya, so wala na siya. Nagkaroon ng isang moment na naka-witness ako ng may binubuli. Tapos walang kasama yung binubuli. Parang nakita ko sarili ko kung sakaling nangyari sa akin yun. Kasi kilala ko yung bully eh. So para sabi ko, pare, wag na lang. At pagkatapos ng lahat, lumapit ako sa tao. Sabi ko, okay lang, okay lang. Tapos umiyak ng konti. Nagpasalamat sa akin. Para sa akin, sa lahat ng mga binubuli, dapat number one, magsabi sila sa pamilya nila na nabubuli sila. Whatever the people are going through, especially kids, they should tell somebody.